Hello mga parts, isang magandang araw po sa inyo. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano man po ang inyong ginagawa sa araw na ito. Ngayon mga parts, meron po tayong tatalakayin ngayon. Isang bagong stator ng electric fan. Ayan po mga parts. Itong bagong stator ng ating electric fan, mga parts, pagka po kayo bibili ng bagong stator, wala po itong thermal fuse. Ayan po. Ngayon, ang gagawin po natin, lalagyan po natin ito ng thermal fuse. Ayan mga parts. So, makikita po natin dito kung alin po yung ating line ng ating common wire, kung anong kulay, at kung anong kulay po yung line ng ating capacitor. Saka po yung ating number 1, 2, and 3 ng ating electric fan. Nakalagay po dun sa sticker. Ngayon mga parts, ito pong ating common wire, kulay green po siya. Ayan. Panoorin nyo po yung ating video mga parts para po makakuha po kayo ng idea kung paano po maglagay ng thermal fuse sa ating bagong stator ng ating electric fan. Ayan, gagamit po tayo ng analog multimeter. Itetest po natin kung ito nga po yung ating common wire. So, okay. Ito nga po yung ating common wire, yung kulay green. Ayan po mga parts, dito po tayo maglalagay ng thermal fuse sa kulay green na wire. Ito pong ating thermal fuse, 2 amperes po ito, 115 degree Celsius. Ayan, yan po yung ating gagamitin na thermal fuse. So, lagay na po natin yung ating thermal fuse sa wire na kulay green. Panoorin nyo po yung ating video mga parts para po matuto po kayo sa paglagay nyo ng thermal fuse sa bagong stator ng inyong electric fan. Napakainam po nito mga parts pagka po may thermal fuse. Yung ating ipapalit na stator sa ating electric fan. So ayan, gagamit po tayo ng cable tie para doon sa ating ikakabit na thermal fuse. So ang gagawin po natin, ididikit po natin yung thermal fuse mga parts sa ating windings ng ating electric fan. Ayan. Sisilipin nyo po mga parts yung pagkakabitan nyo ng cable tie, yung pagtutusukan nyo. Minsan po kasi yung windings po natin may mga hibla po yan na hindi po pwedeng sulutan ng cable tie. So okay, naputol na po natin yung ating common wire, yung kulay green, at ikakabit na po natin yung ating thermal fuse. So ayan, ang gagawin lamang po natin, hindi na po tayo maghihinang dyan. Ibabalubod lang po natin sa kulay green na wire. Ayan. Basta mahigpit lang mga parts. Yun po yung inyong gagawin. Huwag nyo pong hahayaan na po ito ay maluwag. Ayan po mga parts. So, naibalubod na po natin yung ating dulo ng thermal fuse. So, sa kabila naman po ito. So, ibabalubod lang po natin. Kinakailangan po mahigpit mga parts. Kahit po hindi na po tayo maghinang po pwede. So, ganyan po yung aking ginagawa. Wala na pong hinang-hinang pa. Para po hindi po napupuwersa yung ating thermal fuse. Kasi pag nakaramdam po ng init yan, po yan, mababasted po yan mga parts. At hindi na po magkoconnect. So, yan po mga parts. Kitang-kita po natin yung ating common wire. Kulay green nga po talaga. So, lagyan po natin ng electrical tape yung ating thermal fuse. Balutan po natin, pati po yung pinakadugtungan. Huwag po natin pakakapalan yung paglagay po ng electrical tape. Ayan. Matakpan lamang po yung ating dugtungan para po hindi po ito mag-short. So, ang gagawin po natin, idikit po natin dito sa windings ng ating electric fan. So, ayan, lagyan po natin ng cable tie. So, ayan, pakakatandaan nyo po yung paglagay nyo ng cable tie, mga parts. Sisilipin nyo po muna yung pagsusulutan nyo. Baka po kasi may mga nakasagabal na windings, maputol. Yun po yung iingatan nyo, mga parts. So, ayan. Naidikit na po natin yung ating thermal fuse sa ating windings ng ating electric fan. Ngayon, ayusin po natin itong wire natin. Ayan. Lagyan lamang po natin ito ng cable tie
para po maayos yung ating wire po na yan na kulay green. So ayan, dahan-dahan lang po tayo sa paglagay ng ating cable tie. So okay, wag po natin masyadong pakakahigpitan at baka po magkaroon ng damage yung ating windings. So ayan mga parts, kapansin-pansin nyo po, yung ating kulay green na wire na yan, pinaikot po natin sa ating windings. So okay lang po yan mga parts, mahaba naman po kasi yung wire na ating stator. Ayan po. So kinakailangan po maayos po itong mabuti para po pagka ikinabit na po natin yung cover ng ating stator, hindi po maipit yung ating wire. So ayan po mga parts. So ang gagawin lamang po natin, putulin po natin yung ating cable tie. So ayan po mga parts, kitang-kita nyo po, nakakabitan na po natin ng bagong thermal fuse, yung ating bagong makina ng ating electric fan. So ang gawin po natin, i-test po natin, tingnan po natin kung mayroon pong connection yung ating kinabit na thermal fuse. Bago po natin ito i-assemble. So okay, meron po tayong nakukuhang resistance, ibig sabihin nun, okay po yung ating pagkabit ng ating thermal fuse. Ayan po mga parts. So mga parts, napakahalaga po na may thermal fuse yung ating electric fan. Sa kadahilanan pong yan po ang susuporta sa ating makina. At magiging safe po tayo sa ating paggamit. At hindi po tayo mapapagastos ng malaki. Pagka po kasi walang thermal fuse yung ating electric fan at nagkaroon ng problema yung ating shafting at bushing, maaari pong masunog yung ating makina or yung ating bahay. Kaya kinakailangan po mga parts, yung ating electric fan, nilalagyan po natin ito ng thermal fuse. Pag po bumili po kasi kayo ng bagong makina ng electric fan, talagang wala po itong thermal fuse. Kayo po ang maglalagay ng thermal fuse sa ating bagong makina ng ating electric fan. So ayan mga parts, sana po nakakuha po kayo ng idea. Maraming salamat po sa inyong panunood.